stress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword. Ito po ay tumutukoy sa natural experience. Sinabi po rin dyan, sabi po dyan, tribulation, distress. Ibig sabihin ng distress, yung mga problems, mga suliranin, no, mga alalahanin sa buhay, yung persecution, yung may mga tao nagpini-persecute ka, yung dinideklara mo, you are charito, sabi nila, hindi daw sila charito. Kayo na lang hindi charito, kami na lang ang charito. Kasi ibig sabihin ng charito, in Christ, you are blessed and highly favored. Kasi yun po yung benepisyo ng ginawa ni Kristo. Kapag na kay Kristo ka, ikaw ay blessed and highly favored. Hindi ko nga nararamdaman pa. Ngayon lang yan. Speak life. You are blessed and highly favored. Hindi na nga maganda yung buhay mo, magsasalita ka pa ng pangit sa buhay mo, lalo kang magiging walang kabuhay-buhay. Natural experience po yung tinutukoy dito. Walang sino mang pwedeng umagaw sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit anong distress, anong trials, anong suffering, anong problema, anumang panganib, anumang sabi doon, kahubaran, anumang mga tabak, o anuman yan. Anumang natural na nangyayari sa atin, hindi ka isa at hindi ka ni minsan pababayaan ng Panginoon kasi mahal ka niya. Sabi pa ng Romans 8:38, for I'm sure. Sure po ba? Ang sabi ni Pablo, for I'm sure, siguradong sigurado si Pablo, for I'm sure that neither death nor life, nor angel, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor high or depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus. Tingnan po natin, love of the Son and love of the Father. Walang pwedeng makapaghiwalay sa atin. Spiritual battle ang kalaban natin. Kahit anumang lalang ng dyablo, hindi tayo pwedeng agawin ng dyablo. Pag nasa kamay na tayo ng Panginoon, hindi kanya bibitawan. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Ay, yung kapatid na wala, nag-backslide. Hindi mo alam, nandun lang pala sa ibang church, sumasamba rin. Nanghusga na. Hindi ho bibitawan ng Diyos yung kung sa Kanya yun, maan dinala lang sa iba. Pero tayo narito, nagkakaisa tayo, pumupunta rito tayo, sumasamba tayo sapagkat ito po yung plano ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Tandaan po natin, hindi natin kalaban ng ibang tao. May mga tao, inuusig tayo. May mga tao, nagsasalita sa atin na hindi maganda. Speak blessing sa buhay nila. Pagpalain natin sila. Kasi higit tayong pinagpala kaysa kanila. Amen po ba? Naniwala tayo kay Kristo, tayo pinagpala. Tayo pinaburan. Sabi po ng Ephesians 6:12, for we do not wrestle against flesh and blood. Hindi natin kalaban yung flesh and blood. Huwag na tayo magalit sa ating biyanan. Minsan ganun po ang kalaban. Naalala ko yung kwento, galing sa intercessory, revival. Alam niyo po ba, ang ginagamit ng dyablo ay ang yung biyanan. Pagdating sa bahay, ikaw, dyablo! Dahil pinalalayas yung biyanan. Nakikitira ka lang dito, tinawag mo pa ako dyablo. Ibig sabihin yung tao, hindi natin kalaban. Ang kalaban natin ay spiritual forces. Pero, sabi, no one can separate us from the love of the Father. Kahit sino man yan, kahit may kapangyarihan siya, kahit siya yung tinatawag na cosmic power over this present darkness, against spiritual forces, evil in the heavenly places, kahit sila po yung mga ito, hindi po ubra. Hindi ubra. Hindi pwede ipantay sa kapangyarihan ng isang makapangyarihang Diyos na mahal tayo. Sabi mo sa iyong katabi, mahal ka ng Diyos. Ang problema, ang tanong, nasa panig ba tayo ng Diyos? Kasi yun ang dapat maintindihan natin. Para maging secure tayo, kailangan nasa kay Kristo tayo. Kaya secured in Christ. Mamaya makita po natin. Sabi po ng 1 Corinthians 15:21, for us by a man came death,
by a man has come also the resurrection of the dead. For as in Adam all die. In Adam all die. No? So also in Christ shall all be made alive. Dalawang panig po ba? In Christ and in Adam. Pag sinabing in, ito'y proposition. Sabi doon ay proposition. Preposition, ito po ay location. Yung po ay location, nasaan ka ba? Ano ba yung posisyon mo? Kanino ka ba? No? Kanino ka ba? Ikaw ba kay Adam o ikaw ba kay Kristo? Sabi po ng Romans 5:12, therefore, just as sin came into the world through one man, and the death through sin, and so death spread to all men because of all sin. Lahat nagkasala. No? Kapag ikaw ay kay Adam, ikaw ay patay. Pag ikaw ay kay Adam, ikaw ay makasalanan. No? Ang tanong nga doon, nasaan ka ba? No? Sabi doon, preposition po yung pong in. Yung tinatawag na in ay preposition, sabi expressing the situation of something that is or appears to be enclosed or surrounded by something else. Nandun ka. Nandun ka sa loob. Kung ikaw ay kay Adam, nandun ka sa loob ni Adam. Kung ano yung namana natin kay Adam, nandun ka. Yun ang meron ka. At ang meron ng tao, kung wala pa kay Kristo, siya po ay patay. Siya po ay makasalanan. Kasi nandun siya. Sabi nito, sa adverb nito ay expressing movement with the result that someone or something because enclosed or surrounded by something else. Example, inside, indoor, into, o into exterior. Yan po yung mga example. Nandoon sa loob. Kaya nga, kung dalawang klase, hindi pwedeng na kay Adam ka, tapos na kay Kristo ka. Hindi po pwede yun. No, hindi pwede yun. Na ikaw ay na kay Kristo at ikaw ay na kay Adam. Kasi nga yung in, isang lugar lang. Isang posisyon lang. Nasaan ka nga ba? Ikaw ba ay kay Adam o ikaw ba ay kay Kristo? In Adam, all condemned. Pag na kay Adam ka, ikaw ay kinundina. Many were made sinner. No, many are made sinner. Sabi po ng Romans 5:18, therefore, as one trespass lead to condemnation for all men. So one act of righteousness lead to justification, life from all men. For as by the one man disobedience, the many were made sinner. So by the one man obedience, the many will made righteous. Kapag ikaw ay kay Adam, ikaw ay kinundina. Meron ka ng hatol. Lahat ng kay Adam, sakop po ni Adam kasi lahat po ay nagkasala at lahat ay ipinanganak. Mula kay Adam hanggang ngayon, lahat po sila ay makasalanan. Nandun po yung kasalanan. Paano po nagkasala si Adam? Nung sinabi po sa Genesis 2:16, sabi niya, and the Lord God commanded the man, saying, you may surely eat of every tree of the garden. Sabi niya, makakain mo lahat. Sabi ng Diyos kay Adam, makakain mo ang lahat, maliban lang sa isang puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Pero doon sa center noon, ilang puno po yung nasa sa gitna ng garden? 2. Isang puno na nagbibigay buhay at isang puno na nakakaalam ng mabuti at masama. Eh bakit yung pa pinakailaman yung bawal? Eh lahat naman ng puno doon pwedeng kainin. Yung puno doon na nagbibigay buhay, hindi naman pinagbawal. Ang pinagbawal lang, yung puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Eh ginawa po nila, nagkasala. Kaya all of sin, lahat ay nagkasala dahil po sa pagsuway na inuutos ng Diyos. Genesis 3:6, sabi na, when the woman saw the tree was good for food, and that was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took it, the fruit and ate. Kumuha siya. Dahil sa tingin niya maganda at mainam naman maging matalino, maging alam ang tama at mali.
Sa tingin niya yon, kasi ang unang kasalanan ng tao ay pride. Pride ang unang kasalanan ng tao. Gusto niyang maging kamukha ng Diyos. Dahil yun din po ang binagsak ni Lucifer. At yan ang binagsak ng tao. Kaya ho tayo ay nakasama sa kasalanan. Sabi pa ng Romans 5:12, therefore just as sin came into the world through one man, death through sin. And so death spread to all men because all sin. Kaya ho tayo naging makasalanan dahil kay Adan, hindi ho dahil gumawa tayo ng kasalanan. Hindi pa tayo gumagawa ng kasalanan, makasalanan na tayo. Bakit? Kasi mula pa sa sinapupunan ng tiyan ng Ama, tayo po'y makasalanan na. Dahil po kay Adan. No, kahit kay Adan, kasi lahat po ay nagkasala dahil po sa pagsuway ni Adan. Kaya hindi ka pa pinanganganak, makasalanan ka na. Yun po yung sinasabi ng Biblia na tayo po ay mapapahamak kung hindi tayo maalis kay Adan. We are in Adam nung wala pa si Kristo. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at walang sino mang umabot sa pamantayan ng Diyos. Meron po ba? Kaya nga sabihin, all have sinned. Lahat nagkasala. Mula pa sa simula hanggang ngayon, lahat ay nagkasala. Sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kapag ang isang tao ay makasalanan, ikaw ay kay Adam, tinuturing ka makasalanan, ikaw ay merong kaparusahan. For the wages of sin is death. Hindi ka magtatrabaho na walang sweldo. Tama? Sino sa inyo gustong magtrabaho walang sweldo? Sino sa inyo gustong magnegosyo walang profit? Hindi ka papayag lang yun. Kasi nga, dapat kang bayaran sa iyong ginawa. Tama? Ganon din po sa kasalanan. For the wages of sin is death. Dapat tayong maparusahan. Dahil meron tayong nagawang kasalanan, hindi dahil nakagawa tayo, kundi pinanganak pa lang tayo, makasalanan na tayo. No, at lahat po ay mahahantong sa kaparusahan dahil po kay Adan. Sabi ng Romans 5:12, therefore, just as sin came into the world through one man. Sino yung one man na yon? Si Adam. Pero, and the death through sin, and so spread all men because of sin. For the indeed was in the world before the law was given. Kahit wala pang kautusan, lahat ay namamatay. Dahil po doon sa paglabag ni Adan. Dahil binigyan ng asawa ng pagkain, dahil po yung asawang lalaki talagang masunurin sa asawa, kinain din. Tama pa ba yung mga kalalakihan? Masunurin sa asawa, binigyan ng kapiraso. Tikman mo nga ito. Minsan, pag sinabi ng asawa, sabi mo, mahal, tingnan mo nga ito, maganda ito nasa Shopee. Sabihin na lang ng asawa, sige, kunin mo na, bili mo na. Para walang argumento. Kahit hindi pa nakikita ng asawa, sige. Ang asawa ko, sabi niya, patingnan mo nga ito, maganda ka ako yan. Hindi ko pa nakikita. Minsan ganun, di po ba? Pero all have sinned. Dahil po sa kasalanan ng tao, ang tao ay napahamak. No? Sabi pa rito, sabi pa sa 14, yet death reigned from Adam to Moses, even every those whose sinning was not the transgression of Adam, who was a type of the one who was to come. Sino yung type of Adam? Jesus. A type of Adam is a type of humanity of Jesus. May panganak ang unang Adan, ipapanganak ang pangalawang Adan. Kasi yung unang Adan, sablay. Yung unang Adam, nagdala ng kapahamakan sa sangkatauhan. Pero totoo po yun, lahat po ay mamamatay. Sino sa inyo naniniwala? Lahat ng tao ay namatay. Wala hong tao hindi namamatay. Lahat ay namatay dahil po sa kasalanan ni Adan. Hebrew 9:27, sabi doon, and just as it's appointed for a man to die once, and after that comes judgment. Once lang po, wala hong taong namatay ng 2 beses. Yung pong pagkatapos ng kamatayan, ang sunod nito ay paghuhukom. Ang sabi ng Ecclesiastes 3:1, for everything there is a season and time
for every matter under the heaven, a time to born and a time to die. Mahirap pong mamatay ng walang kasiguraduhan. Sino po sa inyo, kapag namatay, alam nila kung saan sila pupunta? Bakit tayo nagsasalita ng ganito? Kasi merong nakikinig sa atin, hindi niya alam. Matagal ng Kristiyano, nawawala pa yung kaligtasan nila. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Hindi sila mapakali. Kapag natulog sila, iniisip nila ano nga ba yung nagawa kong kasalanan. Kasi pagka ako'y namatay ngayong gabi, patay ako. Kasi ang paniniwala nila, kapag nagkasala at hindi nahingi ng tawad, ito ay makapagdadala sa kanila sa impyerno. Walang kasiguraduhan. May mga Kristiyanong ganyan, hindi nga alam. Wala silang kapayapaan sa buhay. No? Wala silang kapayapaan sa buhay kasi hindi nila alam kung saan sila pupunta. Sabi ng verse 20, Ecclesiastes 20, all go to one place. All are from the dust, and to dust all return. Kaya po yung iba, hindi na bumili at taol. Magpapasunog na lang. No? Kasi mas tipid. Pero doon naman pupunta eh. Ang tao, babalik sa alabok. Sa alabok tayo galing, babalik sa alabok. Pero yun po yung katawan. Ang mahirap, yung ating kaluluwa. Saan ba tayo pupunta kapag tayo'y namatay? Alam natin yung ating katawan babalik sa alabok, pero yung kaluluwa natin saan pupunta? Nasaan ka ba? In Adam o in Christ? No? In Christ. Ayan, may nililibing na naman. Di ba? Araw-araw may dumadaan dyan, araw-araw may nililibing. Ang tanong, alam ba nila, bago sila mamatay, alam ba nila kung saan sila pupunta? At yun ang mahalaga. Sa Gospel Bearer Ministry, magkaroon tayo ng kasiguraduhan na kay Kristo tayo po ay may buhay na walang hanggan. In Christ, no condemnation. Pag sinabing no condemnation, wag mong ikondena yung sarili mo. Hindi ka nga kinukondena ng Diyos eh. Ikaw mismo sa sarili mo, kinukondena mo yung sarili mo. Baka kaya nagkaganito, kaya nangyari sa buhay ko to kasi ganito yung ginagawa ko. Minsan kinukondena natin ang ating sarili. Sabi ng Romans 8:1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ. In Christ. Hindi pwedeng in Adam ka at in Christ ka. Pagka ikaw ay na kay Adam ka lang. Pero kung na kay Kristo ka, in Christ ka, doon ka lang. Nandoon ka. At walang sino ang pwedeng umagaw sa atin sa kamay ng Panginoon. Kasi pag-aari ka niya. No condemnation for those who are in Christ. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus. Inalis tayo sa pagkalipin sa kasalanan. Patay na tayo sa kasalanan. Hindi na ho ito, wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Bagamat tayo nagkakamali, tayo nagkakasala, pero hindi na tayo pag-aari ng kasalanan. Kasi tayo ay na kay Kristo na. At kay Kristo, binabago niya tayo araw-araw. Binago niya yung ating espiritu, susunod ang ating soul, no? Yung ating attitude, character, and values, binabago niya araw-araw. Pagdating natin sa langit, babaguhin niya yung ating katawan. Bibigyan niya tayo ng glorified body. Amen po ba? Okay, napakaganda po. In Christ, there is no condemnation. Sabi na John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish. Sino yun? Yung naniwala. Naniwala po ba tayo? Kung naniwala tayo, wala tayong kaparusahan, but have eternal life. Meron tayong buhay na walang hanggan. For God did not send His Son into the world to condemn the world. Hindi niya pinadala ang anak niya para ikondena ang mundo, kundi upang iligtas ang sinuman sasampalataya sa Kanya. Sabi sa verse 18, whoever believes in Him is not condemned. But whosoever not believe is condemned already. Bakit kaya condemned already? Kasi nga dahil kay Adan.
Nagkasala, nasa ilalim ang taong walang kay Kristo na kay Adan. Lahat ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang ginawa ng Diyos, gusto ng Diyos, ang tao ay maialis kay Adan, madala kay Kristo. Kapag tayo na kay Kristo, there is no more condemnation na sa mga na kay Kristo. Sino sa inyo naniniwala doon? Sabi ng John 3:36, whoever believes in the Son has eternal life. Believes in the Son. Sino yung Son? Si Jesus. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Bakit? Kasi kay Kristo lang matatagpuan ang buhay. Hindi mo makikita ang buhay kanino man. Kay Kristo lang. Amen? Sino sa inyo nakatanggap ng buhay na walang hanggan? Pumalakpak sa Panginoon. Sabi nito, in Christ, we are justified and sanctified. Naniniwala tayo dito. In Christ, kay Kristo, nasa loob tayo ni Kristo, tayo po ay pinapaging banal, pinapaging matuwid, at inihiwalay. No? Sabi ito, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yung pong napakahalaga po, alam niyo po ba yung pinakamahalagang bagay, yung meron kang kapayapaan? Yung may kapayapaan ka, alam mo na kung sino ka, kung kanino ka, mamatay ka man ngayon, alam mo na ikaw ay merong langit na pupuntahan. Kasi tunay kang Kristiyano. Tunay kang nanampalataya. Kung ikaw ay Kristyanuhan, langit-langitan lang pupuntahan mo. Pero tunay kang Kristiyano, in Christ ka. In Christ ka, meron kang buhay na walang hanggan. Romans 5:8, but God show His love for us in what while we're still sinner, Christ died for us. Since therefore we have now been justified by the blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. Tingnan po natin, namatay si Kristo para sa atin kahit na siya'y makasalanan pa. Nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo nung tayo makasalanan pa. Sino sa inyo walang kasalanan? Lahat po ng nagsasabing wala siyang kasalanan, hindi po siya kasama doon sa binayaran ni Kristo. Kasi sinasabi niya wala siyang kasalanan. Pero sabi sa 1 John, no? Sabi doon sa 1 John chapter 1, kapag sinasabi mong ikaw ay walang kasalanan, ikaw ay sinungaling. At kapag ikaw ay makasalanan, merong paraan para ikaw mapaging matuwid. By the blood of Christ, we have been justified by faith, we have been justified by His blood. Ang naglinis sa atin na maging matuwid tayo ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya wala na po tayong hatol. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, wala ka ng hatol. Sabi po ng Hebrew 10:14, for the single offering, single, isang beses lang, tama? For the single offering, He has perfected for all times those who are being sanctified. Sino yun? Tayong mga na kay Kristo, perfected tayo for all times. Wala na ho. Matuwid na tayo sa harapan ng Diyos. Maaring sa ibang tao, hindi tayo matuwid kasi ang pananaw ng tao, iba sa pananaw ng Diyos. Ang Diyos hindi na tayo hinuhusgahan. Pero yung kapitbahay natin, araw-araw tayo hinuhusgahan. Kaya nga minamarites tayo. Kaya tayo pinopost. Kasi limitado yung kanilang pagtingin sa atin. Kasi ang nakatingin sila sa atin sa ating panlabas. Pero yung ang Diyos nakatingin sa born again spirit na binuhay niya sa buhay natin. Kaya po tayo ay matuwid na. Hindi po ako nagsabi niya. Ang Biblia po nagsabi, for all times those who are being sanctified, perfected na po. Hindi ba tayo natutuwa doon? Ibig sabihin po ng justification means our declaration righteous before God. Righteous tayo sa harap ng Diyos. Tayo naging righteous hindi dahil sa mga ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Tayo naging matuwid, tayo naging justify sa pagkamatay at pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Tayo po ay sanctified. Ibig sabihin ng sanctified means our gradual growing in righteousness made possible by Spirit work in us. Binabago niya tayo dahil sineperate tayo ng Diyos sa isang gawain, sa isang layunin.
Pati yung character, attitudes, and value, binabago niya. Hindi ho, isang araw lang tumanggap ka kay Kristo, bago ka na. Tumanggap na yun, bakit masungit pa rin? Bakit matagal na yung Kristiyano, bakit ganun pa rin ang ugali? Bakit? Tao ba nagbabago? Ang Diyos ang nagbabago. Kaya nga tayo nagpapasalamat sapagkat sabi niya, from glory, to perfection, gumagawa ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Pag sinabing sanctification, to set apart for a special use or purpose. Tayo po may special purpose. Amen po ba? Ano po yung purpose natin? One body. Ano ibig sabihin ng one body? Meron tayong one spirit and one ministry. Ano ministry natin? To bring the good news. Gospel bearer. Bring the good news. Pamalita natin ang good news. Ang natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Ang krus ni Kristo ay napakahalaga na ipamalita. Therefore, sanctification refers to the state or process being set apart. Hinihiwalay tayo. Hindi tayo naghiwalay. Ang Diyos ang naghiwalay sa atin at yan po ang Diyos ang naglilinis sa atin pong ugali, sa ating kaluluwa. Pero ang buhay natin malinis na sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Naniniwala tayo doon? Pag justified ka, inaring ganap, no? Inaring pinapaging banal ka, inaring ganap ka, ulit-ulit po yan, pinabuti, pinatotohanan po na tayo po'y mabuti sa harapan ng Diyos. Itinilaga ka, inihiwalay ka sa isang layunin na gawain. Sabi po ng Romans 5:17, if because of one trespass, death reigned to the one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Naghari yung katwiran, naghari yung kabanalan sa atin dahil sa natapos na gawa ng Panginoong Hesus sa krus. Kasi kahit anong pagsisikap natin, hindi maghahari ang katwiran ng Diyos sa ating sariling gawa. Dahil po sa ginawa ni Kristo, tayo po'y naging matuwid sa harapan ng Diyos. Amen po? Naniniwala tayo doon? In Christ, all our sin are forgiven. Marami pong nagtataas ng kilay dito. Ako man dati. Kasi hindi ko naiintindihan. Talaga ba yung past, present, future, pinatawad na ng Panginoon? Hindi ko naiintindihan noon. Pero nakita ko yung Bible, nakita ko yung salita ng Diyos na ipaliwanag ng maayos. Na rightly dividing yung Bible, yung salita ng Diyos. Naiintindihan, ganun pala. Sabi ng Colossians 2:13, and you who were dead in your trespass and the uncircumcision of your flesh, God made alive through with Him, having forgiven us all our trespasses. Isa lang po ba? Kasalanan. All our trespasses. Sabi pa ng John 2:2, He is the propitiation for our sin, and not for our only, but also for the sins of the whole world. Siya po yung pampalubag loob. Walang pwedeng magpalubag ng loob ng Diyos kasi galit ang Diyos sa kasalanan. Para maglubag ang loob, meron siyang ipinadala. Ang pinadala niya, yung kanyang sariling anak. Kasi nga, yung anak niya lamang ang kanyang kinalulugdan, na lubos niyang kinalulugdan. 2 beses sinabi yon. Nung binautismo si Jesus Christ, bumukas ang langit at may nagsabing, ito yung aking anak na lubos kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Doon sa Mount of Transfiguration, ganun din. No? Ito yung anak ko na lubos kong kinalulugdan, siya ang inyong lubos kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Si Kristo lang ang pampalubag loob. Makikita po natin mamaya ito. Okay. Sabi ng Romans 3:23, for all sin and fall short for the glory of God and are justified by grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Sabi doon, tayo po'y naging matuwid, we are justified by His grace. Pag sinabing His grace, siya po ang gumawa. Hindi tayo.
Di ba ang grace, unmerited favor? Pabor yun ng Diyos. Ginawa niya tayong matuwid sa Kanya sa pamagitan nung tayo po'y nanalig sa Panginoong Hesukristo, nagkaroon tayo ng pananampalataya kay Hesukristo na siya rin naman ang nagbigay sa atin ito. Yung paniniwala at pananampalataya kay Kristo, binigay sa atin, tayo tumanggap sa Panginoong Hesus, tayo po ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Tayo po'y napatawad sa ating mga kasalanan. Sabi sa verse 25, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. Natanggap natin ang pampalubag ng Diyos, propitiation by His blood. Pampalubog sa pamagitan ng dugo ni Kristo. This was to show God's righteousness because in His divine forbearance, yung pagtitimpi, nandoon ibinigay sa atin yung pasensya ng Diyos. He has passed over a former sin. It was to show His righteousness as the present time so that might be just and as justifier of the one who has faith in Jesus Christ. Tayo po ay pinapaging matuwid ng Diyos. Kung tayo po ay may pananampalataya kay Kristo, tayo po ay pinapaging matuwid ng Diyos. Amen. Paano po yung gagawin ko? Paano po yung nagawa ko at magagawa ko pa? Kasama pa ba yon sa nilinis ng dugo ni Kristo? Hebrew 9:12 saka Ephesians 1:7. Tingnan po natin to. He entered once for all into the holy place, not by means of the blood of the goats and calf, by means of His own blood, thus securing an eternal redemption. Ano po yung securing? Secured ka. Panatag ka. Ano? Panatag ka. Para ka lang natutulog, sabi sa St. Peter. Kay St. Peter, natutulog ka lang. Jesus, buhay ka. Amen po ba? Yung eternal redemption nasa atin. Hindi ho dugo ng hayop, hindi ng dugo ng kambing, kundi dugo niya mismo ang binigay for securing our eternal redemption. Tingnan natin. Ephesians 1:7. In Him, we have redemption. Nabanggit na namin yung redemption. Through His blood. The forgiveness of our trespasses. Ano po yung the forgiveness of our trespasses? Yung redemption. Tama? Yung tinutukoy po na forgiveness of our trespasses, tumutukoy po yung doon sa redemption. Yung redemption na tinutukoy rito through His blood. Amen? According to the riches of His grace. Yung yaman ng biyaya ng Diyos, nagkaroon tayo ng kapatawaran. Ibig sabihin po ng redemption ay forgiveness of our sin. Tama? Forgiveness of our sin. Yung tinatawag na eternal, having infinite duration. Infinite, wala hong hanggan. Yung eternal redemption, walang hanggang kapatawaran binigay sa atin. Hindi pa tayo pinanganganak, pinatawad na tayo. Doon sa natapos na gawa ni Kristo. Kaya, past, present, and future, pinatawad na tayo ng Panginoon. Paano kung nagkakamali ka? Kasama na yun sa pinatawad ng Panginoon. Pero, alam natin na tayo nagkakamali. Kaya pag tayo po ay nagkakasala at nagkakamali, ina-acknowledge natin, Panginoon, ako po'y mahina, ako po'y nagkamali. Pero salamat. Kasi kasama na to sa binayaran mo. Kasama na to, pinatawad mo na ako. Hindi ka mag-aabuso sa kasalanan. Kasi kapag na kay Kristo ka, in Christ, sa poder ni Kristo, hindi ka pababayaan ni Kristo mamuhay sa kasalanan. Kasi patay ka na nga eh. Amen po ba? Kaya tayo'y pinatawad past, present, and future. Napatawad kasi tayo. Kasi sinabi sa Bible, securing an eternal redemption. Kay Kristo secure tayo. Amen po ba? Sabi ng Colossians 2:13, you were at one time spiritually dead because of your sin, and because you were Gentiles without the law, but God has now brought you to life with Christ. God forgave us all our sins. Pinatawad ng lahat. Hindi ho kapraso lang, hindi kaunti lang. Pinatawad tayo. At kung tayo nagkakamali, accept. Nagkakamali po ako, Panginoon.
Nakagawa po ako ng ganitong bagay. Ina-acknowledge mo nagkakamali ka. Kasi pag hindi mo ina-acknowledge yan, mamimihasa ka. Pero ina-acknowledge mo, pinasasalamatan mo, Diyos, Lord, salamat. Kasi pinatawad mo na ako. Sa lahat ng aking nagawang kasalanan, pinatawad mo na ako. Susunod, hindi mo na magagawa yon. Bakit? Sabi doon, grace is greater to your sin. Yung biyaya ng Diyos ay makapangyarihan kaysa sa iyong kasalanan. John 6:38, in Christ, I am saved. Naniniwala tayo dito? Sa Panginoong Jesucristo, ligtas tayo. Secured tayo. Sabi po, I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. Ano sabi ni Kristo? Naparito ako upang gawin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. Ano po yung kalooban ng Ama? And this is the will of Him who sent me, that I should lose nothing of all that He has given me. Hindi ba? Wala pwedeng mawawala sa binigay ng Diyos. Sa anak. Sino yun? Kasama ka ba doon? Maniwala ka. Kasama ka ba doon? Kasama ba tayo doon? Kapag naniniwala kang kasama ka doon, hindi ka mawawala. Bakit? Si Kristo may hawak sa'yo. Secured ka. Amen po ba? But raise it up in the last day, for this is the will of my Father, that anyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life, and I will raise him up on the last day. On the last day. Bubuhay niya tayo. Sino po yung tinutukoy dito? Yung sumampalataya sa anak ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Sino sa inyo may buhay na walang hanggan? Tanong mo yung katabi, may buhay na walang hanggan ka ba? Ready ka na ba? Ha? Ready ka na ba? Ang tanong. Huwag muna. No? Enjoy pa rito. Pero may buhay na walang hanggan tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, kapag may kasiguraduhan ka, payapa ka. Natutulog ka, kahit managinip ka, masamang panaginip, hindi ka takot. Kasi meron kang pupuntahan sa langit. Sabi ni Pablo, to die is gain. Ano? Sabi doon, to die is gain. Ano sabi doon? To live is for Christ. Bakit niya nasabi yon? Kasi pagpapala yon. Kapag namatay na tayo sa mundong ito, tapos na. Yung ating pangingibang bayan. Kasi ang tunay nating bayan ay sa langit. 2 Thessalonica 3:3. But the Lord is faithful. Sino yung faithful? The Lord is faithful. He will strengthen you and keep you safe from the evil one. Kahit po yung gawa ng diablo, hindi makapangyayari. No weapon forms against us shall prosper. Bakit? Kasi iniingatan tayo ni Kristo. 2 Timothy 4:18, and the Lord will rescue me from the evil one, sabi ni Pablo, and take me safely into His heavenly kingdom. Kung paano si Pablo ay iniingatan ng Diyos hanggang makarating sa langit, makarating sa kaharian ng Diyos, gaano pa kaya tayo? Ganon din tayo. Amen po ba? Ganon din tayo. Tandaan po natin, 2 kamay ang may hawak sa atin. 2 kamay ang may hawak sa atin. We are secured in Christ. Sabi ng John 10:28, I give them eternal life. Sino nagbibigay ng eternal life? Sabi ni Jesus, I give them eternal life. Sino yung them? Yung sumasampalataya kay Kristo, and they will never perish. Oh, never perish. Pag sinabing never, never. Huwag na natin questionin yun. Never nga eh. Kung gusto mo, ikaw na lang. Ako ayoko. Never perish nga eh. And no one will snatch them out of my hand. Sabi ni Jesus Christ, walang pwedeng umagaw sa akin sa kamay. Maliban ng malakas talian mo, tanikalaan mo. Wala namang pwedeng makapagtanikala sa Panginoong Jesucristo. Walang pwedeng lumaban sa kapangyarihan ng Diyos. Sinabi na, walang pwedeng umagaw sa atin sa kamay ng Panginoong Jesus. My Father who has given them to me is greater than all. Pag sinabing greater than all, walang papantay. Tama? And no one is able. Pag sinabing no one is able to snatch them out of my Father's hand, wala. Ngayon, nakanino ka?
Kay Adam ba o kay Kristo? Kapag ikaw ay nakara kay Christ, walang sino mang pwedeng umagawa sa iyo sa kamay ng Panginoon. Tingnan po natin, John 17:10, malapit na po. All minds are yours. Sabi po ng Panginoon sa Kristo, sa Ama, ang lahat ng sayo ay sa akin. At ang lahat ng sa akin ay sa iyo. I am glorified in them, and I am no longer in the world, but they are in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are one. Tingnan po natin, merong isang nananalangin sa atin. Sino yun? Si Jesus Christ. Sabi niya, sama, ingatan niyo po lahat ng binigay niyo sa akin. Alam niyo po ba ang Panginoong Diyos, kaya niya tayong ingatan kahit saan tayo naroon? Kasi talaga namang ang Diyos natin ay makapangyarihan. Sabi ng verse 12, while I was with them, I kept them in your name, which you have given me. I have guarded them, and not one of them has been lost. Wala isa man sa kanya ay nawala. Kaya nga yung prodigal, yung isang tupang na nawala, iniwanan ni Siyam na Putsiyam, hinahanap yung isa. Okay? Sabi nun, except the son of destruction, the scripture might be fulfilled. Tumutukoy po ito kay Judas. Pero sabi ng Panginoon, wala ni isa namang napahamak. No? Uling-uli na, Christ interceding for us. John 17:15, I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. To keep them from the evil one. Romans 8:33, who shall bring us any charge against God's elect? It's God justified. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is the right hand of God, who indeed is interceding for us. Ini-intercede ka nga ni Christ, paano papayag siya na mapahamak ka? Siya nga'y namatay para sa'yo. Tapos hahayaan niya na ikaw ay mapahamak? Hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay mapahamak. Hindi hahayaan ni Kristo na ikaw ay mapahamak. Tandaan po natin, na kay Kristo tayo. We are in Christ. Amen? Sino sa inyo na kay Kristo? Pag tayo na kay Christ, ano po yung application natin? Believe that in Christ, no condemnation. Maniwala ka. Bakit natin sinasabi ito? Kasi may mga Kristiyano, hindi nila alam. Pag nagkaroon sila ng pagkakamali, kundi na nila yung kanilang sarili, naku, galit ang Diyos sa akin. Hindi ako nakapanalangin. Kaya siguro ako na-disgrasya, hindi ako nanalangin sa aking pag-alis. Ganun ba kababaw ang Diyos natin? Ganun ba kababaw yung pag-ibig ng Diyos sa atin? No? In Christ, there is no condemnation. Believe. Believe that in Christ, we are justified and sanctified. Matuwid ka, banal ka sa harapan ng Diyos. No? Kahit yung ugali mo, hindi ka banal-banal. Kasi nga, hindi naman tayo magbabago niyan. Si Kristo nagbabago niyan. Kailangan lang magpabago. Bigay mo ng Diyos sa sarili mo. Bigay mo sarili mo sa Diyos. Lord, kayo po magbago. Kasi yan po yung design ng Diyos, na tayo makatulad ng kanyang anak. Kaya yung ating soul, binabago niya. Nabago na po yung spirit natin, pero yung kaluluwa natin, binabago niya araw-araw. Yung ating character, values, and attitude. At pagka tayo namatay, bibigyan niya tayo ng bagong katawan. Tinatawag na glorified body. Believe in Christ. All our sins are forgiven. Lahat ng tayo po'y napatawad na. Amen po ba? Naniwala tayo doon? Parang ayaw nyo Lahat tayo napatawad na. Lahat ng ating mga kasalanan pinatawad na ng Panginoon. Believe that in Christ I am saved. What is the big idea? The big idea, in Christ I am secured. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. The big idea, in Christ I am secured. Kapag na kay Kristo ka, secured ka. Amen. Di ba tayong natuwa doon?
Kahit nandito tayo sa mundong ito, tayo po ay iniingatan ng Panginoon. Kaya sa buhay po natin, lagi natin i-speak life, speak blessing. We are blessed and highly favored. We are charito, we are a child of God. Tayo po'y matuwid sa harapan ng Diyos. Tayo wala ng condemnation, tayo po'y matuwid na. Tayo po'y pinatawad na. Tayo po'y ligtas dahil sa natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Lahat po ng yan, hindi dahil sa atin. Lahat ng yan dahil sa natapos na gawa ng Panginoong Jesus sa krus, tayo po'y matawad, tayo po'y nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Sige po, tayo po ay tumayo.